Naanyayahan tumayo para sa pagsisimula po ng regular na pagpupulong ng Sangguniang Bayan na pinamumunuan po ni Kagalang-galang Danilo Lalunyo Liwanag, pangalawang punong bayan, tagapangulo. Sa pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na konsehal, gayon din po sa ating mga bisita. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang konsehala, Josie Wagan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ilagay po natin ang ating puso at kaisipan po sa pagtawag po sa ating dakilang manlilikha. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama sa langit, dumating po kami sa iyo ngayong araw na ito, panghumihiling para sa iyong gabay, karunungan at presensya habang sinisimulan po namin ang pulong na ito. Tulungan mo po kaming maging makabuluhan ang pulong na ito, maging daan kapunawa namin upang magkaroon kami ng pagkakaisa para sa kaunlad po ng pamayanan. Punan mo po kami ng iyong biyaya, Panginoon Diyos, upang sa aming paggawa ng mga desisyon na maaaring makaapekto sa mamayan, makita namin na sa iyo po nagmumula ang lahat ng kapangyarihang mamuno dito sa daigdig. Patuloy mo pong ipaalala sa amin ang lahat ng aming ginagawa dito ngayon, ang lahat ng aming makakamit ay para sa pagtuklas sa katotohanan, para sa kabutihan na nakakarami, para sa paglilingkod sa bayan at sa bansa, at para sa kaluwalhatian mo po. Pagpalain mo po kami, Panginoon. Hinihiling po namin ito sa iyo sa pamamagitan po ni Jesucristo, kasama po ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Pambansang awit ng Pilipinas, lupang hinirang. The Councilor's Creed. I am a Philippine councilor, mandated by law to enact measures and ordinance that redound to the general welfare of my constituent in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act, and as I tread the pathways of local legislation, may the Almighty guide my mind and my heart. I shall be true to my constituent and the Filipino people. Good morning po. Muli po ating magalang na pagbati sa ating mga kasamang Shell, sa ating pong bisita. Pati pagsasalita ko, nadama niya nung kanta. Pagbasa po ng ating nakaraang katitikan. Magandang umaga po. Maraming salamat po, kagalang-galang na tagapangulo. Ang katitikan ng pangkaraniwang pulong ng Sangguniang Bayan ng Tagkayan Quezon na ginanap noong Abril 8 at noong Abril 1 ay napadala ko na po via email at meron na rin po silang mga kopya lahat po ng Sangguniang Bayan. Kaya po ito hinihiling ko na po kay kagalang-galang Ford Salumbides para mapagtibay na. Konsehal Ford Salumbides. Hello.
Magandang umaga po sa ating lahat. Sa ating pong pangalawang tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, sa ating kalihim, Secretary Bong Tadiki, at sa ating pong mga kasamahang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Kagalang-galang na tagapangulo, hinihiling ko po na ating pagtibayin ang ating pong nakaraang katitikan. Mungkahi na pagtitibay ng ating nakaraang katitikan, pinangaluhan ni Konsehal Botok Magpantay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating pong nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Magandang umaga po mga kagalang-galang na kagawad. Meron po tayong mga panauhin mula po sa DAR upang magpaliwanag po ng kanila, magpahayon po ng kanilang pakay sa Sangguniang Bayan. Narito po si Ma'am Aida Bakayan, Ma'am Claudia Maralit at Sir Beban Purigay. Sir Evan. Yung saan? Nandito rin po ang taga Mapulot, Tagkawayan, Quezon. May papahayag din po sa atin si Ginoong Alwin A. Bautista. Tapos po ay si Ma'am Jocelyn Bautista. Andito rin po yung nagpa-schedule po sa atin mula po sa Central Bank of the Philippines, si Sir Almeda. So, tatlo, sec. Sino kaya ang, baka mahaba ang dar atin naman ng, paano yung sa ano? Maikli lang daw yung sa kina Mrs. Bautista. Mga around 5 minutes lang daw. Konsehal Porridge Salumbides. Gala yung mic eh. Maraming salamat po. Pasensya na po kayo sa aming mic. Sumabay po sa aming regular session ngayong Lunes. Kagalang-galang na tagapangulo, para po magbigay ng oras sa ating mga bisita, ay hinihiling ko po ang suspension of the rules. Suspension of the rules seconded by Konsehala Josie Wagan. Is there any objection? There's none. Tinatawagan po ni Sec ang ating bisita. Hello. Sa lahat po na panauhin, sa lahat na public servant ng ating bayan, sa ating tagapangulo, sa ating punong bayan. So ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito sapagkat ibinigay ninyo sa amin ang panahon para amin pong maibigay informasyon sa inyo ang amin pong sadya sa ating bayan. So, salamat po sa pagkakataon na ibinigay ninyo sapagkat 5 minutes lang ang sabi ko kay Vice. Ito po ay mangyayari kung sakali lumampas ng kaunti paumanhin. So mga kapatid, mga kaibigan ko, mga lingkod bayan, sa umaga pong ito ay ang amin pong sadya ay ito pong may kinalaman tungkol sa Memorandum Circular from DILG, Department of the Interior and Local Government. So ito po ay kaakibat doon sa Republic Act 7743. Ang sabi po dito, to all provincial governors, city mayors, municipal mayors, DLG regional directors, so regional secretary and all others concerned. Ang subject po ay reiterating memorandum circular number 199-208 entitled Establishment of Barangay Reading Center. Ito po ang sabi dito, in furtherance of the policy of the state to promote
moral, intellectual, and cultural development of the Filipino people, which are vital in nation building and national development through the establishment of information and trading center nationwide. Pursuant to Section 17 of the Local Government Code of 1991 and Section 2 of the Republic Act number 7743. An act providing for the establishment of congressional, city, and municipal libraries and barangay reading centers throughout the Philippines, appropriating the necessary funds, therefore, and for other purposes. Local chief executive are hereby reminded to see it that punong barangays comply with the requirements of the foregoing laws. So, ang inyong lingkod ay, ang designation ko po ay ipakilala kung paano po natin gagawin ito, magkaroon tayo nito. So, ang amin pong Departamento, Philippine Publishing House, ang inyong lingkod po ang representative dito. So, gusto po ng ating government na lahat na ating pong mga libraries ay mayroon pong mga aklat about ng nabanggit dito, moral, intellectual, and cultural development. Ito pong tatlong ito ay pwede namin kayong paglingkuran. Kasi ang sabi po sa aklat ni Hosea, mga public servant, ang sabi doon ay my people is destroyed because lack of knowledge. Ang mga tao po natin, mga kababayan, so kailangan po silang pumunta sa ating library. Hindi lamang po yan sa gadget nakatutok. So, kailangan po ay i-balance natin ang sitwasyon ng panahon ngayon. So, marami po ang nangangailangan na matuto. So, tulungan po natin sila ayon sa inyo pong pangunguna. So, ako po ay nagpapasalamat ang inyong lingkod sapagkat ang pagkakataon ay ibinigay ninyo sa amin para aming naipakilala ang aming purpose. So, ito po ay kailangan po na maka-allocate ng budget para kami naman ay makapaglingkod sa ganong pagkakataon. Salamat po sa ating tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag, ang aking best friend. At salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Wala pang 5 dapat igay sinaktong 5. Si Mayroon po akong ipapakita aklat. Example po ito. diet. So, Healing Wonders of Diet po. Diet for guide therapy. So tayo po ay may mga kinakain na minsan akala natin okay lang yung dahil kinakain, pero mayroon po pala talagang adjusted na pagkain para sa atin, para tayo makatulog sa pagkakaroon. Konsehal, boto ko magpantay? Po namin ay Philippine Publishing House. Ito po yung aming departamento. Ang lahat po ng aming paglilingkod ay mayroong kinalaman sa health, sa moral recovery, sa peace and order. Nandun po sa mga aklatan. Ibig sabihin po, kayo po ay makipag-tie up sa LGU para sa supply ng mga books, Materials. mga reading materials na ilalagay sa mga reading centers. Yes po. Yun po ang aming panukala. So, ngayon, ang aking pakiusap ay mapagkaisahan po ng ating mga masisipag na public servant dito sa Tagkawayan na ang ating constituents ay magkaroon ng pupuntahang library na makita nila yung mga aklat na pwede nilang mabasa. So referring to Konsehal Leo San Buenaventura to para maano yung kung anong mga libro, magkano at ano ang kailangan doon sa library. Ano, Sekbong? Okay. Salamat, Sir Alvin. Thank you po. Doon sa aming isang staff na yon, makibigay lang yung, ano bang tawag sa ganong brochure?
brochure magkano at anong mga libro, catalog. Ayan. Pagka yung, meron na sila na catalog. Meron po tayong katalog. Ayan, meron so, po price list. care off na lang kay Teng. Para mamaya mapag-aralan ni Consiel Leo, siya yung ating nasa Education Committee, din kung ano yung lalaan ng budget. Bahala na yung kanyang committee, Consiel Leo. Salamat sa Sir Alwin at sa iyong may bahay. Sino po ang sa Darna? Sino po ang sa Dar? Ay, ikaw po. Ma'am Aida. Opo. Pero kayo pong tatlo ay magkakasama. Kayo lang po yung Sina Ma'am Bilog. 'Di ba kasamahan niyo 'yan? Pero kayo ay saang department? Saang department? Saang Gumaka? Gumaka. Kaya si Ma'am Bilog? Hindi na. Dito? Opo. Ay, ganun ba? Sorry naman po. Ay, good morning po. Sa ating magiting na pangalawang punong bayan, Danilo Liwanag, sa mga konsehales ng bayan ng Tagkawayan, sa mga bisita at sa mga lingkod bayan na naririto sa balwagang ito, ako po ay bumabati na magandang umaga sa inyong lahat. Ang DAR po sa pamumuno ng aming Provincial Agrarian Reform Officer 2 na si Ma'am Gemma A. Esguera at Provincial Agrarian Reform Officer 1, Myra Kagungun, ay nagpapasalamat sa inyong kapulungan sa pagbibigay ng oras sa DAR para mailahad ang ARC Development Plan ng dalawang Agrarian Reform Community dito sa bayan ng Tagkawayan, yung Sinikatan ARC na binubuo ng Sigiwan, Kinatakutan, Kandalapdap at Katimo, at ang Palaban ARC na binubuo ng Payapa, Landing at Tamban. Para po, kami po ay ilalahad ngayon namin sa inyo ang development plan ng dalawang ARC para po sa adoption ng mga plano sa municipal development plan. At para po maipakita kung ano yung mga buong plano at programa ng dalawang ARC, binibigay ko po sa inyo ang aking kasama mula sa Provincial Agrarian Reform Office, si Engineer Biban Urigay. Siya po ang Development Facilitator ng Sinikatan ARC. Hello po. Isang mapagpalang umaga po, mga kagalang-galang ng sangguniang members, Vice. So ito po, ang ipepresent ko po ay yung pong adoption po of the Agrarian Reform Community Development Plan o yung tinatawag po nating ARCDP to the LGU's Development Plan. Para lang po sa konting background lang po, So, ang Department of Agrarian Reform po ng Quezon 2 ay meron po tayong 37 Agrarian Reform Communities na na-launch po noong 1993 to 2019. So, ang ARC po, o yung tinatawag po nating Agrarian Reform Community, nakikita niyo po, community is, ito po yung key operating strategy po ng DAR para po ma-integrate, ma-rationalize at ang mga provision ng atin pong mga supportang serbisyo para po maiparating sa atin pong mga agrarian reform beneficiaries. At kasama na din po dito yung mga low-income farmers. Para po ma-achieve ang objective po ng ARC, ng atin pong plan, so kaya po nabuo ang ARC Development Plan o ARCDP, which is intended po
na ma-integrate po natin ito sa atin pong mga development plan ng local government units na involved po doon sa ARCDP. So, ang ARCDP po natin is 5-year plan. So, nire-renew po natin siya o ini-update po siya every 5 years. So, sa ngayon po, ang ARCDP po ay 2024 to 2028. Sa Tagkawayan po, so meron po tayong dalawang ARC. So ito po yung Palaban ARC na na-launch po noong 1993 at Sinikatan ARC noong 2002. So ang previous ARCDP po ay have already lapsed, kaya nga po nire-renew natin or ina-update natin. So ito pong ARCDP, ang paggagawa po ng ARCDP ay talaga pong masusing ginawa. Nagkaroon po tayo ng mga consultation para po sa lalamanin ng ating pong ARC Development Plan. At nagawa po namin ito noong, ang pag-gather po ng data ay noong June 30 last year lang po, 2023. Ano po bang objective? Kaya po kami nandito sa inyong harapan. So, ito po ay to attain po ng goals na outline po ng ARCDP plan ng 2024 to 2028 ng dalawa pong ARCs. So, para po ma-integrate ang plan nga po natin sa inyo pong development plan through a resolution adopting the 2 ARCDPs, syempre po ng municipality ng Tagkawayan. Ito po. Ano po ba ang tinatawag nating ARC o Agrarian Reform Community? So, ayan po. So, yun po ang mapa ng Quezon 2, Agrarian Reform Community Map. So, yan po yung 37 ARCs. So, meron po tayong 37 total at meron po tayong total ARBs na 22,430. Ito po ay 60% ng total ARB population. At sa non-ARC naman po, meron po tayong 15,371, 40% po ng total ARBs in 37 ARCs. Sa organization assisted naman po, so meron po tayong ina-assist na 103. Operational ARBOS po natin ay 106. Non-operational po ay 3. New ARBOS per GS is 31 po. ARB membership po natin, meron po tayong total na mga agrarian reform beneficiary na napamember po natin sa ating agrarian reform beneficiary organizations. Meron po tayong 7,705. At doon naman po sa non-ARB, kasi hindi naman po natin pinipili lang na talagang pure ARB po ang isasapi po natin sa ARBO. So meron din po tayong mga members na mga non-ARB, which is a total of 6,266. So, yun po. Sa ARBOS and the ARC and non-ARC naman po, so 109, ARC 91. Ayan po, yun po ang Tagkawayan sa taas. Pamilyar naman po kayo sa mapa ng Tagkawayan. Ano po, yun po yung Palaban. At ito na po ang Sinikatan na nasa railroad side. So, bali dalawa po ang ARC natin dito sa Tagkawayan. May mountain zone, may railroad zone. Yan po yung Sinikatan. So, ito po. Ayan. Ayan po yung Sinikatan ARC. At yan po ang Palaban ARC. Ano po ba itong sinasabi kong Palaban? Ang Palaban ARC po ay composed of 3 barangays. Kaya po siya tinawag na Palaban, Payapa, Landing, at saka Bamban. Ayan po. So, na-launch po siya ng 1993, na-classified as medium semi-prime. Meron po siyang total population na 3,813, male na 1,878, female 1,935, number of household 817, ARB population 564, ang male po doon ay 295, ang babae po ay 269. Ang atin naman pong land tenure, may working scope po siya na 642 hectares. Ang na-accomplish na po sa Palaban ay 590.6408. So mga nasa 91% na.
Ang Sinikatan ARC naman po, ayan, composed of 4 barangays, Sigiwan, Katimo, Kinatakutan, at Kandalapdap. Na-launch po siya ng 2002, classified as medium semi-prime. Total population, 3,301. Number of household, 1,128. ARB population po natin is 606 out of 3,301 total population po ng Sinikatan ARC. So, kukunti na lang din po doon ang usapin po pagdating po sa land tenure. Ayan. Ito po yung sinasabi ko po kanina, Agrarian Reform Beneficiaries Organizations po natin. Sa Palaban, meron na po tayong 3 ina-assistihan. Meron pong isang co-op, ito po yung Agos ng Pag-asa, MPC, yun pong nagpa-process ng Dalanghita Juice. Meron po siyang total na 343 total members. Total ARB members po ay 158. Ang kanya pong existing enterprise is lending, Dalanghita Juice Processing. At meron din po tayo yung SWISAP, yung inanuhan po ng SWIP, doon po sa Payapa. Yun po yung Small Water Impounding System Association of Payapa. Meron pong total members na 47 at ang ARB po ay 11. So kung mapapansin nyo po, napakaliit lang po kasi hindi po pwedeng mag-member ang wala pong tubigan. So kaya maliit lang po ang kanyang membership. Meron po tayong bago noong 2021 lang, yung Mabaang Bamban Didiklim Farmers Association. Meron po siyang 32 total members at total ARB is 32 din. So ang kanya pong existing enterprise, ayun pong CP Wash. Kung kayo po ay natatandaan nyo, yung Community Potable Water Supply, na kung saan kayo po ay ka-partner po namin kayo doon sa pag-implement po ng project, yan po, CP Wash. So meron po tayong total na 3 sa Palaban ARC. Sa Sinikatan naman po, meron po tayong 3 sa Sinikatan ARC at isa sa non-ARC, yung Kulong-Kulong Farmers Association. So, ang tulong-tulong po sa kaunlaran ng Barangay Kinatakutan, meron po silang 91 members, total ARB ay 78. Ang kanila pong business ay meron na po silang lending, cow dispersal, swine dispersal, at saka po nagpaparent po sila ng farm machineries and equipment. Ganon din po ang Samakan, yung sa Kandalapdap, samahan ng mangingisda at magsasaka ng Kandalapdap. Ang kanilang din pong business is lending at saka rental po ng farm machinery and equipment. Ganon din po, ang bago din po, kakaano lang din itong 2021, sa Katimo, samahan ng magsasaka ng Barangay Katimo, lending din po ang kanilang business. Ayan po. So dito na po tayo sa Agrarian Reform Community Development Plan 2024 to 2028. So paano nga ba namin po ito binuo yung development plan? So ang planning approach po namin and methodology, syempre po, kumuha po kami ng secondary data. So sa pag-update po ng ARCDP, ang province po, kami po ay nag-conduct ng pangangalap po ng secondary data. Saan po nanggaling? Mula po sa Agrarian Reform Community Development Plan nung nakaraan, siyempre yung previous. ARCMTS, mula po sa amin, yung tinatawag po naming ARC Monitoring and Tracking System. Barangay Socio-Economic Profile. So doon po nanggaling yung mga ano po natin, PCA ng Provincial Office ng Quezon. At saka syempre, kumuha din po kami o nanghingi din po kami ng data mula po sa MDRRMC, sa OMA, MPDC, Engineering Office at saka po sa RHU. So, support for pagdating naman po sa usapin sa lupa, yung pong sa split, support for parcelization of lands and individual titling, mula din po sa DARPO planning. So yan po yung mga sources ng atin pong nilalaman ng atin pong ARC development plan. So halos po karamihan ay nagmula po sa LGU. Okay, ang pagkuha naman po ng primary data collection,
So ito po ay ginawa namin through BWC or Barangay Workshop Consultation na kung saan po ay inimbitahan po namin ang mga iba't ibang department ng LGU, kasama na po may private din pagdating po sa marketing. So doon po kami nangalap ng mga data nating ilalamanin din po ng atin pong ARCDP sapagkat sila po ang talagang involved. Meron din po tayong inanong mga farmers, organizations, sangguniang barangay. Ayan po. Yan po ang pagkakandak ng BWC. Barangay Workshop Consultation. So, yan, nag-ano po kami ng, talagang sa kanila po talagang nagmumula kung ano pa ba yung, nagsuot po kami. Weaknesses, strength, tsaka yung opportunities. So, sa kanila po talaga nagmula. Ayan po. So, hindi lang po basta namin binat-in kung ano man po yung mga nilalaman po ng atin pong ARCDP, lalong-lalo na po pagdating sa 5-year investment plan. So, ano po ang nilalaman ng atin pong ARCDP? Ang unang bahagi po ay executive summary, may introduction, resource analysis. So, sa resource analysis po, napapaloob po dito yung geophysical environment ng ARC, land distribution status, social, economic, market situation, institutional, and ARBO classification of the ARC. It also discusses gender issues in the agrarian reform community. So, ang atin pong ARCDP, so ito po ay nakano na rin po siya, genderized, ibig sabihin na gender sensitive na po, at saka climate resilient na siya, o climate proof. Development gaps, part 4. So discuss the support. Ito po yung mga support services na nakuha na o na-avail na ng ARC, at saka yung mga, kung ano pa yung kailangan po doon sa ARC. Ang agribusiness potential naman po and investment opportunities. So ito po yung mga na-identify na mga kailangan pa nilang, ano ba yung gusto nilang proyekto, yung mga production, processing, related sa agri, doon po natin makikita. Ang part 6 naman po ay development framework of the plan. So dito po, makikita yung vision, mission, and development goals, objectives po ng ARC. So doon din po yan ginawa, kasama po ang mga taga-barangay, BLGU. So kami po ang gumawa ng vision, mission, development goals, and objectives. Pati na rin po yung strategy, proposed programs and projects, by component. Mabilis po ba ako? Okay lang po ba? Okay lang. Part 7 po ay yung synthesis map. Makikita niyo po yan mamaya sa baging ibaba. Implementation plan, part 8, discuss the organizational structure, monitoring and evaluation, cost requirement and implementation schedule. Siyempre, ang panghuli po, expected benefits, doon na po ipinapaliwanag kung ano ba ang makukuha pag na, anong tawag dito, pag na nangyari ang atin pong inaasam doon po sa ating ARC Development Plan. Sino-sino bang makikinabang, babae at balalaki, bata, matanda, so nandun po yan. Ito po ay may 6 na component ang atin pong ARCDP, land tenure improvement, organizational maturity, economic and physical infrastructure support services, o yung ECOPIS, FPI, yung farm productivity and income, basic social services, at gender and development. So yan po ang 6 na component na nilalaman po ng ating ARCDP. Ito po. Ito po yung 5-year investment plan. So ito po yung result ng ating BWC. So sa pagdating po sa basic social services, so yan po ang na-identified po nila. Ano po? Landing electric supply, Sitio Malawini to Sitio Caguos. So fund source. So ito po ay by fund source. So LGU. Payapa 4 Wheels Rescue Vehicle, MLGU or PLGU. Payapa Internet Connection, MLGU NTC, Landing Signal Tower, DICT,
Bamban Rescue Vehicle, pwede din daw kay Governor or sa MLGU, Congressman. So yan po ang lumabas doon sa ano natin, BWC. May limited lang po kasi yung ano namin. Siguro ma'am, hindi naman sa ang Palaban ARC ay kung talakayan natin lahat, medyo mahaba. Oo. So, siguro mas maganda matalakay natin as long as we tackle the plan, hindi naman po pwede ang ganito kadali lang na usap. So, sa committee hearing nila mamaya, pwede nating ituloy. Sige. Ngayon, ang pinakang objective naman natin dito, maisama sa yung development plan ng dalawang ARC para maangkla sa municipal development plan. Engineer, sige. Ano kaya? Yung copy sige sa po. Meron naman po akong binigay kay sa inyo pong staff. Ayan. May Sinong advance copy kay po. Apo. Okay. May Mapi-play advance din copy na natin. po. Yes po. So mamaya may committee, may schedule ba kayo ng committee mamaya? Masyadong mahaba din. So as long as si Maro pala bago. Yes po. So kay Maro na lang, kailan ka ba nagsimula mag-stay sa ibaba? February, tapos ngayon ka lang nagpakita sa amin. Sige, bilang restriction at ngayon lang nagpakita sa amin si Maro. Ang akala ko nga si Ma'am Bilog pa eh. So ma'am, para doon kasi mas mahaba ang requirements ng oras natin sa mas maganda laanan namin kayo ng isang upuan lang para doon sa 7 barangay. 4 from Sinikatan, 3. So, bibigay na lang namin sa inyo yung schedule as long as si Maro naman nasa baba lang. Engineer? Sige po. Pinapawisan Thank you po. natin. Thank you, Engineer, at sa ating thank you. dar. Si Ma'am naman malimit dito eh. Makatin mo din, tama. Mahaba, 7 barangay. Ay lahat ay may alwagihin tayo dyan. Thank you, sa engineer at saka kay Maro at saka kay Ma'am, sa dar. Pero ngayon, saan kayo, 5 minutes recess. Sa ulit po, to the Honorable Presiding Officer, Vice Mayor Liwanag, and to the members of this honorable body, okay. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. On behalf of our Regional Director, Attorney Tomas J. Carino, unfortunately is in Manila in an equally important meeting. Hindi po siya makakarating, so I was the one tasked to present this program. Last Friday po, we already talked with the Mayor Carlo Eliazar, and he was very, very supportive of the program. Kaya ka po parang bigla ang pina-agenda dito po sa SB, itong programa namin.
Pag sinabi pong Bangko Sentral ng Pilipinas, typical na sinasabi lang, kami yung nag-iimprenta ng pera. So this morning, I will be presenting one of the initiative. Sa sobrang daming initiative Bangko Sentral, ipapresent ko po itong isa. Ang tawag namin sa programang ito ay yung Paleng QRPH Plus program. Yan. Kung baka po hindi nyo pa narinig yan, pero this was parang enacted siya through a joint memorandum circular between the Department of the Interior Local Government and the Bangko Sentral ng Pilipinas last June 21, 2022. So that was 2 years ago, almost 2 years ago. So ang sinasabi lang po dito, yung mga LGU are ini-enjoin po sila to adopt the program, particularly digitalization po. So digitalization, pag sinabing digitalization, medyo maraming takot. When you digitalize from the manual disbursement, manual correction of fees, kayo po digital na po ang mangyayaring payment. Pero po, bago ko pumunta doon sa Paleng QRPH Plus program, familiar po ba kayo sa QR code? Is the barcode, yung po makikita natin parang mga lines. Gayon po, square grid na po siya. A 2-dimensional square grid that are capable of storing vast amount of information. Before 2019, yung QR code na ginagamit po ng mga bangko, ng mga payment centers are fragmented. Ano pong ibig sabihin ng fragmented? So pag sinabi pong fragmented, they are operating on their own, independently. Yung QR code ng isang bangko cannot be used to transfer fund to another bank. So ngayon po, ang ginawa ni Bangko Sentral, para po maging interoperable po ang QR code, ginawa po ni Bangko Sentral ang QRPH. Kung mapapansin niyo po ngayon, hindi mo na po kailangan pumunta ng isang bangko to transfer your account to another bank. So the use of QR code, pwede ka po mag-transfer into another bank. That's how easy it is now. Hindi mo na kailangan mag-over the counter to withdraw your cash. So, ito po yung isa sa mga initiative ni Bangko Sentral ng Pilipinas is to promote digital payments through the use of the QRPH technology. Ang QRPH po, this is basically the national QR code standard. Wala na pong ibang ginagamit paggamit ng QR code kundi QRPH na lang po. So wala na pong iba. Ngayon, ano po ba ang Paleng QRPH Plus program? Again, it was launched by virtue of Joint Memorandum Circular kung saan po nilalatag dito yung implementation policy, yung roles ng mga participants. Sino po ang mga participants sa Paleng QRPH Plus program? It's basically po, the lead star here is the local government unit. And it will be held by the BSP, by the DILG, and the financial service providers or FSPs. Ano po ang mga FSPs? Ito naman po yung mga bangko and non-banks. Pag bangko, yung makikita niyo po mga typical na banko ng Pilipinas. Ano po yung mga non-banks? Sino po dito ang gumagamit ng GMaya? Yeah, it's a combination of the two. Bawal po daw kasi kami mag-recommend. Kaya, it's GCash and Maya. Pero GMaya na lang para safe. Kasi po, naka-recorded pa naman. Baka masabi may nagre-recommend kami ng isang platform. So, wala po. So, basically po, with the help of the financial service providers, mag-i-implement po natin itong programang ito. So, saan po natin i-implement ang program? So, Paleng QRPH Plus program. So, ang focus po ng programang ito is to implement digitalization of retail payment, yung pagbabayad, sa mga palengke, sa mga terminal, at sa mga micro, small, medium enterprises. Bakit daw po dyan? Alam naman natin yung mga malalaking malls, they are basically implementing this. They are using QR code for the convenience of doing digital. Ang gusto po ni Bangko is maging inclusive. Alam naman natin, di ba, sa mga probinsya, limited ang mga bangko dyan. Kaya ang gusto ni BSP, yung mga palengke daw, i-digitalize natin yung payment system para yung acceptance ng technology mas madali, especially for the vulnerable sector. Tama po? Alam natin, yung mga napag-iiwanan sa society natin ay yung mga nasa laylayan. Yan. Kaya sabi ni BSP, gawin natin yung digitalization sa mga terminal, sa mga palengke, para yung adoption ng mga nasa laylayan, yung mga underserved sector, mas maging madali, as maging mas malawak. Yan. So ano po ba ang benepisyo ng Paleng QRPH Plus program? Sorry po, I made a presentation kaso lang po nagka-problema tayo sa TV. So ano po yung
ano nito, benefits sa constituents natin. So very very convenient, especially po can offer now an alternative mode of payment. Natatakot po yung mga maliliit na mga tindero, tindera kasi daw ang mga kliyente nila cash daw ang binabayad. Hindi po mawawala ang cash payment. We will just be offering an alternative of payment which is digital. Using a smartphone, using a digital device, even po yung mga gamit yung tablets, it can be used to scan QR codes in paying for goods and services. Also po, if we implement the program, yung mga tindera natin, may iwasan yung mga peking, mga nagbabayad ng peke. And darating po yung panahon, if we are able to implement this in Tagkawayan, mawawala na po yung sa mga tricycle natin na nakalagay, barya lang po sa umaga. Siyempre, may QR code na po, scan na lang. Yan. Also, hindi na po kailangan ng mga point of sale machine. Kasi po, ang magiging point of sale machine natin is basically our smartphone. Yung pumasok araw-araw, and mas malilesen din po yung pagkupit sa mga tindahan. And also, ang very convenient feature po, if we go digital, especially if we implement the QR code, kung babayad po tayo ng mga utility bills, tubig, kuryente, credit card, hindi na po tayo pupunta dun sa mga opisina ng mga utility companies. Kasi on our stores, kung nasa terminal tayo na meron tayong access sa Wi-Fi or meron tayong data connection, pwede na po tayo magbayad ng bill sa kuryente, tubig. Hindi ka na po gagastos ng pamasahe, hindi ka na po maiinitan, hindi ka na magiging prone sa heat stroke. Kasi po, sa bahay nyo lang, pwede ka na po magbayad ng mga bills nyo. And this program will also promote health and safety. Bakit po? Alam naman natin ngayon na the SARS-CoV-2 virus is still present. Hindi po nawala ang COVID, yung SARS-CoV-2 which causes the COVID-19 illness. And meron ba? It's basically it's a virus. So, kung ma-prevent po natin yung pagpa-transfer ng mga pera, ba? Especially sa market, ang gagamitin natin po natin, smartphone na lang, i-scan na lang natin, wala tayong contact, it's a contactless payment. So, ibig sabihin yan, we can prevent the spread of any virus and bacteria. Yan. Okay? And sinasabi po, ang paggamit daw po ng QR code is much safer compared to using ATM and credit cards. Bakit? Kasi po ang ATM and credit cards, they are prone to skimming and jackpotting. Yan. Ang QR code po hindi. Kasi number one po, yung phone nyo, hindi mo naman po iaabot sa tindera. Ikaw lang po ang hawak ng phone mo and then you'll just be scanning yung QR code ng tindahan. Yan. And it is also very safe kasi po sa panahon ngayon, dapat hindi na po nakadisplay ang inyong mga personal cellphone numbers sa mga tindahan nyo. Kasi po napapansin po natin ngayon, nakalagay GCash, no. Hindi, ano po yan? It's very risky. Why? Kasi po nakikita ng general public yung number mo na dapat personal mo lang yan. Ano ang nangyayari po? Pag nakuha na po yan, rest assured, pagising nyo the following day, meron sa inyo magte-text. Diba? Magte-text, gusto mo ng loan, gusto mo magapera, meron ka doon, papadala ka ng mga links, and that links are prone to phishing. Ano po yung phishing? It's a cyber threat kung saan kinukuha po ang personal information nyo. Kaya po sinasabi namin when we conduct financial literacy, if you have QR codes, display your QR code, not your account number or mobile number. Kasi po yung QR code, wala po sila doon makukuha ang information. But yung detail lang, pero hindi makukuha yung cellphone number nyo. Even po yung name nyo, di ba, ang name nyo doon, para nakatago pa din. Diba? Yung, lang siya, acronym lang, merong asterisk na. So this is why we are. So, kung may tanong po, pwede po mag-raise po in a while. No po? Also, pag meron pong naging part po tayo ng programa, yung mga vendors natin, yung mga drivers natin, even yung micro, small, medium enterprises will have a better financial access. Isa po sa mga tinutulak ngayon ni Bangko Sentral yung tinatawag naming financial inclusion. Narinig niyo na po ba ang term na financial inclusion? Ito daw po yung isang estado ng isang komunidad kung saan merong access sa formal financial services ang mga vulnerable sectors. Fisher folks, farmers, small vendors natin. Ano po ang kagandahan pag parte po sila ng financial system? Ibig sabihin po, pag gumanda ang financial system natin,
aangat din po ang buhay nung nasa vulnerable sector. Why? Because they are accessible po sa kanila yung mga services ng ating financial system like na nakakandak during our lectures is yung habit of saving. Wala po, most Filipinos wala pong ipon. Yan. Also, if meron pong formal transaction account ang ating mga constituents, especially the vulnerable sector, they will be open to formal credit. Isa po sa problema ng mga negosyante ay walang formal na nauutangan. Meron naman nauutangan, ang problema po doon, napakataas po ng mga interest rates. Di ba? Paluwagan, 5-6. Kaya kung meron na pong transaction account, mas madali pong makakautang yung mga negosyante natin, vendors, and even po yung mga drivers natin, just in case na meron silang problema. Po, case at point po dito, alam niyo po yung GMaya, habang napapadalas po ang gamit nyo, tumataas po yung credit rating nyo. And tumataas din po yung pwede nyong mautang dun sa GCash and Maya. Kaya napakalaking tulong po ito, especially po sa ating mga new opportunities sa mga constituents natin. Kasi po pag meron tayong transaction account, meron tayong online account, pwede tayong magkaroon ng ibang negosyo. Tulad ng ano po, cash in, cash out. Kung wala po yung katabi yung tindahan ng cash in, cash out, pwede kayo maging cash in, cash out. Pwede din po ito maging loading station. Yung tindahan nyo, pwede maging loading station and maging ano po, parang payment center ng mga utility bills. So, if we adopt the program, magkakaroon po ng parang new job generation sa community. So, new income opportunities para sa mga vendors natin. So, pag tumaas po yung opportunity ng ating mga constituents, ano po ang mangyayari niyan? Tataas din po ang revenue collection ng LGU. So, this is the idea of the program. To generate jobs and to promote new income opportunities. Sa LGU naman po, this will pong magpadala ng financial aid sa mga constituents natin. Pero to this program, kung meron na pong transaction account, ang lahat na botante, lahat na tao dito po sa Tagkawayan, madali na lang po ang pagpapadala sa kanila ng financial assistance. Hindi na po pipila, di ba po? And mas makikita na rin po na nakakarating yung financial aid dun sa beneficiary ng program. Yan. Okay? And also po pala, aware din po tayo dun sa Executive Order 170 of then President Duterte, yung adoption po ng digital payments in the collection and disbursement on government agencies. Actually, parang medyo na isang tabi muna, pero this was mandatory for all LGUs. So, naka-align na din po ito, yung program namin, dun po sa EO 17, Executive Order 170. May question po ba regarding sa program? Consel for Chalumbides. Yes po. Thank you. Tatanong ko lang sir kung yung ano yung timeline nyo, yung scope para ma-achieve yung plan na yan kung sakali. Actually po, wala naman. Really, dependent po kami sa LGU. Meron kasi po tatlong major component po ang implementation ng program. And one is the issuance of an ordinance, incentivizing or mandating the program. So, dalawa po yan. The Sangguniang Bayan can opt for it to be mandated or to incentivize the program. Pero in our experience po, in the different launches that we assisted, mas maganda po yung public. Yes po. Kaya ko po kasi natanong, nagagets ko yung program bilang millennial, lumaki tayo sa technology. Alam natin yung mga online process na yan. Pero kasi yung mga kababayan namin, sa tingin ko for now, mas marami pa yung hindi sila tech aware. Ano po? Lalo po, nabanggit nyo na mas makaka-benefit yan doon sa mga nasa laylayan. Pero yung mga nasa laylayan, sila pa usually yung mga walang smartphone. Kaya nga mas preferred. Kaya nga po nung naglabas ng Bangko Sentral ng mga makikinis na banknotes, ayaw nila. Kasi mas gusto nila yung mga magagaspang dahil mas nakarely pa sila sa cash. Kaya yun po, yun lang naman, maganda pa yung project pero yun nga yung nakikita ko lang kung gaano katagal siguro kung i-implement yung program na yun, kung gaano katagal bago ma-achieve.
Actually po, walang... sagutin ko na po, Your Honor. Actually, wala kaming time frame dito. Pero po yung direction po ni Bangko Sentral ng Pilipinas from a cash-heavy economy namin. So, binabawasan na po yung production ng pera natin kasi nga po, we are offering an alternative mode of payment. And that is the direction that the Bangko Sentral is gearing towards. So, with regards po dun sa question of walang mga smartphone, according to a study, because of the pandemic po, di ba po, lahat po naging online. Even the classes were online. Tumaas po yung usage ng smartphone in the Philippines. Ngayon po, kung mapapansin nyo ngayon, in all places, merong vendor, nanonood ng YouTube, nagti-TikTok in the market. May mga drivers tayo, mga todas, na meron ng mga hawak na smartphone. The Bangko Sentral saw this opportunity na kailangan yung smartphone natin should not only be used for social media. Because this smartphone, pwede po natin gamitin yan sa negosyo. Kaya pwede natin gawing point of sale siya. And hindi aware doon yung general public. To the launch of the program in LGU, we are conducting financial education. To explain to them kung ano ba ang digitalization, ano po ba ang pwede nating magamit, paano natin pwedeng ma-maximize ang use ng ating smartphone. So kaakibat po ng prior to the launch of the program, ang financial literacy. Kasi po, number 1 po yun. Kasi hindi po natin pwedeng ipa-onboard yung mga, yung mga vendors na wala silang depensa. Alam naman natin, maraming scammers online. Kaya, before the implementation of the program, kailangan po magkakaroon muna tayo ng mga learning session, financial literacy session. Yun po, yun ang satin. Thank you, sir. Salamat Mr. po. Chair, thank you po. May katanungan pa po ba? Hanggang kailan si Sir dito? Hanggang kailan ka po? Ano po? The Bangko Sentral ng Pilipinas South Luzon Regional Office po, Mr. Chair, nasa Naga City po. It was transferred this February lang po. So, ang office po namin, kino-cover po ang Mimaropa, Calabarzon, and Bicol Region. Yan po, regional office. Siguro po para additional information para sa ating tayo naman yung pinag-uusapay digital. Siguro may bigay namin yung email namin para sa mas marami pang pagpapaliwanag nyo. Si Teng, makuha natin yung kanyang presentation. Yes po. Para na hindi na ilipat kanina, mailipat natin. Then magsi tayo ng ng isang araw para sa Naga lang, sir, kaya Yes po. nasa Naga. Malapit lang naman po. Konsehala Reby Masangkay. Yeah. Sa South Luzon, sa yung jurisdiction po namin, ang una pong nag-adapt niyan is Naga City. Ang sunod po niyan parang nag-Carmona, ang Antipolo Rizal, tapos po Calamba and Bacoor. Sa Quezon po, wala pa. Baka po gustong mauna ng Tagkawayan with the help of the Sangguniang Bayan. Meron na ba kayo na-presenta ng mga tulad ng mga municipality, especially mga first class municipality? Hindi ba na kayo na-presenta ng LGU? Actually po, nationwide po ang implementation nito. So, hindi po namin, kasi po, one of the condition po kasi ng program is kailangan merong a good internet or data connection. Dito po sa Tagkawayan, okay ang connection ng data and even the internet. Kaya po, wala po kaming sinaset aside. Siguro po, nagkataon lang po na nauna yung mga city kasi sila yung mas malapit. Merong man marching order na kailangan, kung merong branch dyan, yung mga neighboring municipalities, yun dapat po ang ma-prioritize. Pero po, depende po yan sa mayor kasi if the mayor really is pushing for digitalization and is receptive po sa program namin, we are going to that LGU. Kaya po yung pagsabi ni Mayor Carlo last Friday na pumunta ako dito today, so sabi ko po, okay Mayor, cancel po yung activity namin kasi number 1 po yung implementation ng Paleng QRPH Pass program sa namin, sa list.
Actually po, hindi pa po siya magiging cashless. Ito pong programa is pag-o-offer lang po ng isang alternatibong pamamaraan ng pagbabayad. Hindi po mawawala, medyo kinakapos tayo ng pera. So, pag merong alternatibong paraan ng pagbabayad, halimbawa, meron po tayong e-wallet, GCash or Maya, hindi na po tayo pupunta ng ATM machine. Diba? So, doon pa lang po, pwede nating scan. Ang isa pa po, kagandahan nito, ito po ay tourist-friendly. Kadalasan po, ang mga turista ngayon, hindi yan nagdadala ng mga malalaking halaga ng pera. Kadalasan po, mga online transaction din po sila. Kasi po, mas madali po nilang nakikita yung movement ng pera nila. And less po sa mga hold-up. Kasi Cash, yes po. Cash transaction. Sa transaction po. So again po, yun po, ito po ay isang alternatibong pamamaraan ng pagbabayad lamang po. Hindi po mawawala yung cash na pwede pa rin po magamit. Opo. May iwasan magbilang ka na dyan, halimbawa, doon sa tindahan. Bayad ka, halimbawa, bulky yung iyong pinamili. Around 50,000. Hindi ka na magbilang ng... Doon din siya kasi naka-base. Ang atin lang dito iniiwasan yung marami kang dalang cash. Halimbawa, punta tayo Cagayan de Oro. May dala akong 50. May dala kayo 30. Hindi na yun. Ano lang, cellphone lang. Kaya, nakatago ang cellphone mo dapat. Konsehal, boto ko magpantay. Opo. Ordinance regarding this matter para at least namin kung may revise kami applicable dito sa aming bayan, madali yun namin magagawa o yung ordinansa. Kung mayroon po, baka po pwedeng mamigyan ng aming secretary for further study and analysis po. Maraming salamat po sa tanong. Meron po kaming draft ordinance po nung different municipalities and cities po. Para at least po meron kayo pong pagpipilian kung ano po yung maganda po sa Municipality of Tagkawayan. Yes po. So, Konsehal Port Chalambides. Nakaresume natin ang regular session. Oras na po para matalakay din natin ang tayo ng ADMA committee para sa technology and communication para makapokusan na natin magandang proposal ng pag-usapan. Thank you po, Mr. Chair. Konsehal Aribe Masangkay. May ilang commercial establishment na po na gumagawa po ng ganyan transaction at mayroon na din po mga karamihan, mga millennials na pinapractice na po yan. Kaya po mamaya, mayroon po kaming committee hearing tungkol po sa ilang mga establishment na ang panahon natin ngayon ay iba na. Para doon. Kaya sabi po ninyo kanina, para doon po sa safety. At sa tingin ko po maganda po yan. Kaya lang, ang Tagkawayan po kasi ay hindi pa gano'n hindi ka gaya po sa Naga. Ang aming po barangay, karamihan ay medyo sabi na po nung Pipilete, nasa laylayan, na karamihan po ay wala pong mga internet. Pero dito po sa bayan, marami na po nagpapagod. Siguro po ay i-introduce na po namin sa kanila. Iba-iba. Salamat po. Actually po, Actually po, meron na ngayon, siguro po, aware naman po kayo sa Starlink. Yung hindi inaabot po ng mga signal ngayon ng cellphone, yung mga data connection o yung mga fiber optic, mga wired connection sa mga malalayong po ng mga piso wifi at mga piso net. Kaya yung pong mga lugar na yon, pwede na po silang maging parte ng programa. Halimbawa po, meron silang mga nyogan or may mga produkto silang galing sa taas, pwede pong dalhin sa baba. Yung bayad po, pwede nang through QR code, through online payment na po. So, hindi po delikado yung pauwi nila. Yan. Okay. Konsehal Botok magpantay. Sir, total na pala yung sa internet connection, napaka-wala connection internet sa lalim na sa mga laylayan sa sabi. Ang DICT po ba walang programa para fully connected ang ating buong Pilipinas para dyan? Lalo pa
ng province of Camarines Sur. Kasi I cannot speak for the ICT connection. Ang sabi lang po nila, the LGU that will be implementing the program, pwede po daw gumawa ng letter request sa kanila. Gumawa na. Actually po meron silang mga implementation po, pero mostly nakafocus po sa mga municipal hall. Meron po bang LG yung dito yung wireless for Wi-Fi for all? Kasi po most municipalities in Camarines Sur, meron pong naka-implement, meron pong nakalatag na mga Wi-Fi ang DICT. Especially po kung yung magalan siyang program, pa-coordinate ko po sir sa DICT here in the province of Quezon. Kasi po sa amin, they are only asking for a letter request. Yeah, yes po, it's for free. It's for free. Sayang din po, baka mamubusan ng slot. Thank you, sir, sa iyong napakagandang Maraming presentation. salamat po. Looking forward sa ating next meeting. Yes, sir. Please, paiwan ang ating presentation sana. Okay. Thank you, sir. Thank Sa you very iyo pong Maraming salamat po sa representative po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ating po mga pag-uusapan ngayong araw na ito, mga galang-galang na konsehales, ay ang tungkol po sa resolution authorizing Municipal Mayor, Honorable Luis Oscar T. Eliazar, to enter into a memorandum of agreement for and on behalf of the LGU, Tagkawayan, Quezon, with the Department of Social Welfare and Development, Regional Office 4A, duly represented by its Regional Director Barry, an act to maximize the contribution of senior citizens to nation building, grant benefits, and special privileges and other purposes. Resolution adopting the 5-year Agrarian Reform Community Development Plans of Sinikatan ARC. Ito po yung pinapospon po yata ni BM. Pero ito po yun ay may resolution po pa. Plans of Sinikatan ARC, Sigiwan, Kandalapdap, Katimo, and Kinatakutan, and Palaban ARC, Payapa, Landing, and Bamban of the Municipality of Tagkawayan. Meron din pong natanggap tayong resolution, Republika ng Pilipinas sa Lawigan ng Quezon, Bayan ng Tagkawayan, Barangay Police Municipal Federation, Tagkawayan, Quezon. CP ng Katitikan ng Pangkaraniwang Pagpupulong ng Barangay Police Federation, Tagkawayan, Quezon na ginanap ngayong ika-3 ng Abril taong 2024 sa Municipal Function Board, kapag siyang pinagtitibay ng Barangay Police Federation, Tagkawayan, Quezon na humihiling sa Sangguniang Bayan na magkaroon ng counterpart ang Barangay Police Federation para sa damayan ng nasawi ng Barangay Police, sapagkat kailangan na magkaroon ng dagdag na tulong pinansyal sa mga nasawi o namatay na barangay pulis sa bawat barangay, sapagkat ang aming damayan ay maliit lamang ang nakukuha ng barangay pulis na maabot sa halagang 9,000 pesos na aming napagkasundoan sa tigda 200 piso na kada barangay ang aming ibibigay, sapagkat ang mga barangay pulis ay maliit at di sapat ang natatanggap na honorarium sa barangay. Kung kaya't kami ay humihiling na magkaroon ng counterpart ang Sangguniang Bayan sa aming federasyon. Ipinapasya, nilagdaan ni Kalihim ng Federasyon Bernadette Arce at nilagdaan ng Pangulo Tagkawayan,